slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. Okay. Bago simulan natin itong may umuugong, mayroong mga chismis dito. Chismis siguro to o may katotohanan. Itong si Chis Escudero ay may plano ba itong majority dito na kapwa sila majority ha? May plano kaya ditong patalsikin to sa kanyang pagka-presiding officer? Mukhang dumarami na nakikita ko dito sa social media na nagsasalita ho dito kay Chis Escudero na may nagsabi dito, may napanood ko nito na bias ang kanyang pag-handle diyan sa pagka-presiding officer diyan sa impeachment ni VP Sara. Sa tingin ko okay lang naman. Hindi naman ako nakitaan na pabor dito siya sa pabor dito sa kabila, pabor dito sa kabila. Nakikita ko naman na okay naman siya. Kaya lang iba yung mindset nitong iba na nagkaroon ng haka-haka nga dito na patatalsikin. Totoo ba to? Hala. Kung totoo ito, anong problema nila dito? Gumugulong pa naman to eh. Yung mga investigasyon ay yung kanilang hearing dyan. Investigasyon kasi nagbulat-lat pa to sa kanilang mga ebidensya ko, no? At saka mga itong ebidensya nila at saka itong mga witnesses kamo kasi marami naman silang ipipresenta dyan. So ilang witnesses na ang naipresenta nitong impeachment noong nag-umpisa sila. Naka-15 trial na sila dito, so marami-rami pa ang kanilang bubuuin ditong araw para makumplito o matapos itong impeachment ng Vice Presidente. Shout out muna ako sa ating mga subscriber, sa mga madam ko at saka sa mga sir. Maraming pong salamat sa inyong suporta sa inyong pagtiwala dito sa mga subscriber ko na mga datihan, sa mga subscriber ko po mga bagong dating. Welcome home. Welcome home. Welcome sa ating YouTube channel, Edgar Mejorada po. Itong kaharap ninyo ngayon, si Edgar Mejorada po ito. At sa ating mga subscriber po na silent ho dyan, na nandyan lang ho nanonood, na nagsumusuporta. Sumusuporta. Grabe ang suporta ninyo. Sa lugar ko, sa Pilipinas. OFW pala ako dito sa bansang Spain. Sa lugar ko sa Pilipinas, sa Bohol. Shout out sa Bohol. Okay. Sa hang mga igsuon diha sa Bohol. Amping mong tanan diha, mga silingan, mga kapwa ko Bulano na nag-migrate na sa ibang bansa, nag-migrate din sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan man kayo napunta. Mga kapwa natin OFW, shout out po sa ating lahat dito na abot sa ating vlog ngayon na nakadumaan sa inyo tong mga gadget o sa inyong mga social media. Marami pong salamat na medyo nakatambay kayo dito. Pakinggan nyo muna. Kung gusto nyo, tambay-tambay muna kayo dito sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan ninyo, so i-subscribe nyo. Okay. Balik tayo dito kay ito si Chis Escudero, mukhang pinag-initan. At sinong alam nyo kung sino ang na mainit ang dugo dito kay etong si Chis Escudero? Plastikan lang kasi talaga nga naman talaga to plastikan lang nga naman talaga to. Ito, kita nyo mukha niyan? Sandali lang ha. Sandali lang. Para ipakita ko talaga na itong mukha nitong walang alam na senador na grabe ang pagkadismaya siguro dito sa impeachment ni VP Sara. Ito ayan nakita nyo ba yung mukha niya? Mabasa nyo rin ba ang kanyang sinabi? Kung di nyo mabasa, basahin ko nga dito tapos ilagay ko na lang sa screen ha. As usual ilalagay ko dyan. Okay, basahin natin. Senador Chis Escudero papalitan dahil hindi niya alam ang ginagawa niya sa impeachment ni VP Sara. Yun ang sabi. Tapos ito yung istorya niyan. Basahin natin ang istorya talaga niyan. Ito. Yan yung istorya mismo ha. Ayan. Ikaw talaga ha. Pepsi Cola ha. May umuugong na balita na balak nilang palitan daw si Senador Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment ni VP Sara dahil hindi daw alam
ng senador ang pinaggagawa niya sa impeachment court. At ang balita ay si Tito Soto ang di umano ang nakapansin sa ginagawa ni Escudero. Sana hindi lang totoo ito. O siya nga, bakit mainit ang dugo ni Tito Soto dito kay Chis? Tumawid na nga yan sa inyo, mainit pang dugo mo dyan. O, ano ngayon, nanahimik kayo, nanahimik ka sila, na sila na ngayon ang nandyan sa mga senador. Anong gusto nila? Idiin talaga si ano? Idiin talaga nila si BP Sara sa itong impeachment trial nila ngayon? O, ito pa yung ibang balita dito na nakikita ko ha, na sinasabi rin ni Chis Escudero. Kaya napagtugma-tugma ko, napagtahi-tahi ko itong mga istorya na to. Ito pa yung isa. Ito siya. Nagsalita din to siya. Basahin ko muna bago ko sabihin kung bakit ito nagsalita. Itong si Chua sa congressman ng Manila. Tingin ko baka pagbawalan na kaming humarap. Kaya who knows? Baka ito na yung huling pag-uusap natin. Saan siya pupunta? Naghabili na. Ano kayang mangyayari sa kanya ni Chua? Kasi nga, nakaraan kasing linggo, di ba? Itong linggo lang pala, sorry. Di pala tayo tumawid pa itong linggo na to. Nung nakarang linggo, di ba, na nagalit itong si Attorney Season, itong sa defense team ni BP Sara, na nag-post itong si Attorney Ligutan sa kanyang social media at pinatatamaan itong si Ferrer, Attorney Ferrer, noong nagkasagutan din sila ni Lorna Kapunan. At may sinabi doon si Ligutan at hindi nagustuhan ito sa depensa, kaya nagsalita itong si Attorney Sheila Sison. At ayun, dito nagsimula ito. Dito na kasi may ruling sila na gustong gagawin ni Chis Escudero. At itong si Chis Escudero ngayon, may sinabi na bago lang to ha. Ito galing ito kay Mark Bihar. Ano ba to siya? Ito siya. Ito yung sinabi ni galing to sa PGMN pala. Ito sinabi ni Chis Escudero. Kaya siguro pumalag itong si Tito Soto dito kaya Chis Escudero. Subukan yung palitan para doon na rin ninyo mapagtanto na ano ba talaga. Baka pag ito tumalon, yari kayo dito. Okay. Maaari kong pangalan, sabi nito ni Chis Escudero maaari kong pangalanan ang lahat ng nagkukomento sa social media na lumabag sa Rule 18 ng mga tuntunin sa impeachment. So dito, pumalag itong siguro si Tito Soto. Ito yung unang-unang pumalag. Kasi nga daw, hindi daw na nagustuhan ang kanyang pagpapreside dito sa impeachment ni BP Sara. Kaya, ang nangyari ngayon, gusto nilang palitan. At ito ngayon, itong mga congressman, kagaya nito ni Joel Chua, ganun din. Parang mainit din ang kanyang pananalita dito sa ruling ng impeachment kasi gusto kasi nila magsalita at idiin nila itong si BP Sara. Pangbihira naman kababae ninyong, kalalaki niyo yung tao, takot na takot kayo dito sa kay BP Sara. Pangbihira naman talaga, Bakit takot na takot kayo sa babae? Kung talagang hindi kayo takot dito, kung hindi to ma-impeach, ay di doon ninyo targetin ito sa eleksyon. Talunin nyo na sa eleksyon. Yung gusto kasi ninyo dito, kulang na lang talaga ninyo patalikurin to tapos tirahin ninyo ng alam nyo na kung ano ibig ko sabihin Gusto nyo ng ganun. Di kayo lalaban ng patas sa babae. Mariusip naman talaga itong mga politiko sa Pilipinas ngayon. Kababaeng tao nito, takot na takot kayo dito na tatapatan ang kanyang kandidatura. Eleksyon Antayin nyo eleksyon. Kung hindi to ma-impeach, huwag nyo yung idaan dyan sa palitan nitong presiding officer kasi gusto, ano bang gusto ninyo? Yung mag-presiding officer, yung pabor lagi sa dito sa mga
mga prosecutor, yan ang gustong-gusto ninyo siguro. Hala, kung ganito katotoo to, di kailan to mangyayari? Di natin alam to, ha. Mamaya bigla itong papalitan itong sunod linggo. Hindi, anong mangyayari ngayon dito? Itong impeachment ni VP Sara, kayo-kayo lang mismo din ang nanggugulo dyan sa loob. Kayo-kayo lang din, mga abogado. Mga abogado kayo, huy! Ito si Chua, abogado ho. Ito kailang hindi ginamit ang kanyang pagka-abogado. Ginagamit ang kanyang pagka-abogago. Naman si Chua. Pangbihira. Kaya lang naman, kaya kayo ganon. Dahil ang interest ninyo talaga, ang gusto ninyo mangyari. Andyan na nga akala ko ba, okay ang inyong mga ebidensya ko no, na nagladlaran na kayo. Bakit yung mga witnesses ninyo walang mga alam? Ayan na naman ngayon ang COA. Sus, nagkawindang-windang man. Sabi ko nga hindi ako abogado dito, pero pag yan ang nakikita ko na ng pag-imbestiga ninyo, sa inyong pagbulatlat ng mga ebidensya, di wala talagang mangyayari dyan sa impeachment ninyo. Ang gusto nyo kang palabasin kasi talaga na yung 125 million na ito yung pinag-uugatan sa impeachment, ang gusto talaga ninyo na naibulsa ni VP Sara ito. Mayroon kayong mga initial dyan na nakita na ginastos nga. Wala sa bulsa ni VP Sara. Kaya hindi nyo matanggap yun. Kaya ito ngayon, iba na naman na ang inyong pakulo. Gusto nyong palitan itong presiding officer. Sinong may kasalanan? Presiding officer? Yun ang ninyo? Para sa akin, fair lang naman si itong ito may hikaw. Si Escudero, nakalimutan ko tuloy. Si Escudero sa kanyang ginagawang trabaho dyan, okay lang naman Pero ang gusto talaga ninyo dikdikin ninyo, dudurugin talaga ninyo itong vice presidente. Hindi kayo nahiya. Kababaeng tao niyan, oy. Lahat niyang nakakalaban ni VP Sara ngayon, majority dyan mga lalaki. Di kayo tanong ko lang, di kayo nagandahan kay VP Sara? O yung mga babae dyan, insecure kayo sobra sa ganda nitong vice presidente na to? O yung mga lalaki, nakikita ninyo siguro kapag pupurma dito kay VP Sara, hindi kayo uubra dito. Ang lakas ng karisma, tapos ganyan ang ninyo. Ano yan? Pati lalaki na iinggit kayo. Nababakla kayo kay VP Sara. Pambihira naman talaga. Diyos por santo. Chua. Tito Soto. Nagreklamo kayo dito sa inyong kasamahan. Ito si Escudero, kung hindi ito bumaliktad, hindi ninyo makuha ang inyong majority, ha. Tapos sinugundahan pa nito ni Joel Villanueva, hindi nyo makuha ang gusto ninyo na kayo ang mamumuno dyan sa Senado ngayon. Ayan na nga. Kayo nga ang namumuno, ganun pa rin, wasak-wasak pa rin, watak-watak pa rin ang inyong patakaran dyan, Nakita ko nga sa balita kahapon, mayroon pa ng mga committee dyan na hindi pa pala na-i-distribute sa mga senador. O kung ayaw sa mga minority na maghumawak ng tawag nito, yung committee nila, di bayaan ninyo. Kayo na mismo. Yan naman ang gusto ninyo, Mag-akop-akop ba sa mga bulanan ba? Akupin ninyo lahat yan, yung mga committee na yan. Sanay na kami dyan sa mga ninyo, panggahaman ninyo, Kahit sinong ilagay dyan, ganun pa rin, Halimbawa, itong kabila, ganun pa rin, Sila pa rin ang lamang sa mga committee. Ang committee dyan na mga gustong hawakan na importante, mapunta naman yan sa sa majority. Tapos itong presiding, kayo mismo nagpili niyan. Kay kay Escudero, kayo mismo. Hindi yan itinulak dito sa minority, kayo mismo ang niyan. Ba't di kayo kumuha ng ibang presiding officer, yung kagaya dati kay yung Chief Justice dati, yung taga Cebu. Dati yun. Di ba si Nini Pimentel ang Senate President, abogado ko yun, pero di siya ng presiding officer. Yung taga Cebu na Chief Justice noon. Pero ito,
Ito, patalsikin ninyo to si, ito si Chis Escudero. Di ba hindi sa to, lilipatan naman sa kabila. Hindi nga kayo makandagaga ngayon dito sa puro kayo pananakot nga lang dito. Kung hindi nyo ito tinakot si Joel Villanueva at Chis Escudero, wala kayo dyan. Minority kayo. Soto. Ikaw yung kawawa. Tumanda ka na lang dyan sa pagka-senador mo. Nakabalik ka pa. Dapat ka na mamahinga ka na lang talaga eh. Kagaya lang kayo parehas lang kayo ni Laksyon. Laksyon na yun, Laksot. Pambihira naman itong bakla na itong senador na to. Talagang kayo, no? Magjowa ba talaga kayo? Ang kukulit nitong dalawa na to eh. Piling ba nila na talagang respeto ang kanilang pagbabalik din sa Senado? Hoy, kayo ang nakikita kong sobrang gulo. Kayo na ni mga tulfo, kayo ang magugulo dyan. Tapos ang pagbintangan ninyo itong mga kaanib ni Alan Peter Cayetano. Kayo nga kung hindi nyo tinatakot yung mga yan, hindi niya mapunta sa inyo. Tapos ngayon sabihin ninyo, itong grupo na Cayetano ang magulo, kayo ang magulo. Kung mapunta to kay Cayetano naman, grupo ni Cayetano, kung sino man dyan, halimbawa lang, baka iba na namang style ang inyong gagawin dyan. Pambira talaga tong na to. Sige, tanggalin ninyo. Sino ipalitin nyo? Itong si Matching, si Kiko Pangilinan, yan ang ipalit ninyo. Mag-presiding officer, anak ko po. Pag nagbayas yan, di kayo na mismo ang nagpagulo sa impeachment na talaga. Hindi nyo kayo makapag-antay? O talagang desperado na kayo dito sa ginawa ni Pinsa na mga batang abogada na kinain kayo ng buhay? Kaya Soto, mamahinga ka na dong. Talaga naman Soto. Ito si Chua. Nako, magbugsay ka muna.